Hello mga kapatid, ako ay nagmumuni-muni lang. Pagka nagba-browse-browse ako ng social media minsan, makakakita ka ng mga taong dati mo nang kilala, hinahangaan mo. May mga mas hinahangaan mo pa sapagkat sila ay mga personalidad na tumatatak. Kagaya na lang kunwari ni Keanu Reeves. Pagka nag-YouTube ako, ang dami ko nakikita about sa kanya. Kung gaano siya kasimple, despite uh, having hundreds of millions na net worth, makikita mo siya sumasakay sa subway. Uh, Alam mo yon talagang, ako nga, hindi naman ako mayaman. Pero minsan, nahihirapan ako mag-commute. Lalo na pag marami akong bit-bit. And yung convenience, minsan. Pero siya, nagsasubway, tapos nagawa niya ng paraan yung sarili niya kung paano siya maging uh, unnoticeable kahit na very noticeable pa rin siya. Hindi siya papansin, hindi siya sadyang napapansin lang yung kanyang pagiging simple at pagiging tao. At sa Pilipinas, matagal na ako naghahanap ng mga celebrities na similar to that. And isang napansin kong parang ganon si Alden Richards. Hindi naman siya hindi, kasi makikita mo lagi yung humility nung tao na yun eh. There's a reason kung bakit nung kasagsagan ng Aldab merong isang taong malapit sa akin na talagang sinundan siya, talagang naging fan niya kasi nga naman makatao pala, malapit sa fans. Nakapanood pa ako ng mga stories sa kanya na kung gaano siya ka-humble, kung paano hindi siya nakakalimot sa kanyang mga publicists, kung paano siyang binibigyang halaga niya yung mga publicists. Personal siyang nagpapasalamat, personal siya nag-i-invite, especially sa mga fans niya din. Hindi siya nakakalimot na itong mga fans na ito kasi yung dahilan kung bakit niya narating yung mga tinatamasa niya. At malaking tulong dyan yung mga publicists na napapansin. Kasi it's easy to support someone who is down to earth and not arrogant eh. Meron kasi mga taong down to earth sali ko na yung sarili ko siguro, down to earth ako kasi talagang malapit ako sa earth. Pero sometimes you will find that person maangas or akala mo mayabang or akala mo kung sino. May mga ganon kasing tao eh. Pero si Alden kasi parang napaka-genuine niya. Parang napaka-genuine ng kababaang loob. And minsan, ini-interview siya ng mga taong mas sikat pa siya doon sa mga nag-i-interview sa kanya. Pero siya ay makikita mo yung kababaang loob na kahit mas mataas na yung antas na narating niya sa kung sino man taong kumakausap sa kanya. Laging may po at opo, laging very, very polite, very, kumbaga, walang angas. No? So it's rare sa isang tao na ganun ka kagwapo, ganun ka layo na yung narating mo, pero hindi ka maangas. Kasi yung angas is madalas very negative yun eh. Pag maangas kang tao, katulad ko na lang, maangas kang tao, it's very difficult to support you. Kahit sa trabaho, may maangasan sa'yo, merong ma-threaten sa'yo, merong mali ang kanyang pagtingin sa'yo. Pero si Alden kasi is one of those rare individuals na hindi siya maangas. And kahit na kunwari, katrabaho ko siya, makita ko siya, putangin na, gwapo naman ito, nakaka-insecure. Yung mga babaeng gusto kong diskartehan, siya yung type. Tapos yung jowa ko, parang ay tago ko yung jowa ko. Di ba, nakaka-insecure siya gwapo eh. Pero, you will always want to support him eh. Pag nakita mo siya, parang gusto mo siyang maging kaibigan, parang gusto mo siyang suportahan, parang gusto mo siyang, that is a
rare trait sa isang tao, no? Meron kasing mga taong charismatic na may angas talaga, like say for example, Robin Padilla or someone like Rudy Duterte. Ayan. Talagang total 'yun, may angas, may matapang yung dating, may sex appeal, that is why nananalo sila sa politika and they are sought after because may charisma talaga. Pero si Alden kasi parang yung charisma niya is a humble charisma wherein it transcends everyone eh. Parang it doesn't matter kung anong political affiliation mo, it doesn't matter kung ano ka man. Pero because of the humility nung tao, may taglay na humility which is very rare sa isang napakagwapong katulad niya at napaka-successful. Hindi lang artista kundi may-ari ng sandamakmak na negosyo at ng mga movies na talagang patok at talagang may McDonald's pa yata siyang sarili at kayang kumita mag Mobile Legends lang siya kung anong gawin niya man diyan, mag TikTok yan o mag whatever na gawin niya sa social media, kikita siya talaga eh. Yung may ganong klaseng tao eh, yung yabang wala. Hindi mo kakitaan ng yabang. So that is someone na we all try to aspire na maging which is yung humility. Kasi hindi naman lahat tayo maabot yung narating niya. Hindi naman lahat ng tao magkakaroon ng capability na magkaroon ng sarili niyang McDonald's. Talagang gano'n ang buhay. We can try, but you have to accept na hindi lahat tayo mararating yun. But, yung humility, minsan kasi pagka tinitignan ko siya, it's because of the face. Ang face niya is gwapong hindi maangas, di mayabang. It's because of the way he talks. It's because of I think talagang ginawa niyang grounded yung sarili niya. I think deep inside, meron kasi mga tao nagsasalita pero talagang pagka ako na lang eh, napapansin ko yung pagka-humble ko minsan fake. Dahil pag inapi na ako talagang putang na niyo. Parang pag inaapi na ako, maputat. Nagpapakumbaba na ako, putang ina niyo di ba? May ganun ako eh, which is it's not pleasant. Pero siya parang inano niya yung sarili niya, talagang tunay na grounded siya. Tunay ang humility. Ang pagpapakumbaba niya na everyone na sumusuport sa kanya ay reason ng kanyang tagumpay. Para bagang iniisip niya na everything is temporary and everything ay dapat lang ipagpasalamat. So, yung state of humility enables him to have a state of gratitude. Wherein, ako kasi, di na ako lalayo sa sarili ko na lang. Marami akong bitterness sa mundo, sa mga nangyari, pinagdaanan sa buhay. Pero si Alden seems to be, that because of that humility, na nakadevelop siya ng matinding gratitude, gratefulness sa Panginoon, gratefulness sa lahat ng tumutulong sa kanya, lahat na nag-support sa kanya. That is why he is able to vibrate at such a high frequency, higher than most people. And that's the reason why hindi talagang ako ay, para sa akin, siya ang Keanu Reeves ng Pilipinas. Kaya hindi ko masisi talaga yung isang malapit sa akin na talagang magkagusto sa kanya at talagang maging fan niya na talagang, yun nga lang, nag-absent sa school yun eh, kakasunod-sunod sa kanya. Pero nakagraduate naman. Anyway, sa mga kabataan i-support nyo lang sila pero wag naman kayong magpapabaya sa pag-aaral. Okay, anyway, God bless you at I think we can all try to aspire to be as humble and grateful as him.